Konnichiwa, ohayo gozaimasu, minasan. So, magandang araw sa lahat. Good morning. Maulan ngayong araw kaya tayo ay walang pasok. So, instead na matulog, ito mag-aaral tayo ng Rivet. Okay? So, simulan natin. Buksan natin yung Rivet. Okay, so pagbukas mo ng Rivet, maaaring ganito yung screen mo. Okay? So, ayan siya. Makikita mo dito sa taas. Okay? Nandito yung mga gagamitin natin. Okay? So usually mga architecture lang naman yan or maaaring gagamit din tayo ng structures sa steel. Tapos system meron din. So nandyan yung plumbing. At ito, saglit alisin ko muna yung ating mukha. Taas muna natin. Okay. Okay, so architecture tayo. Simulan natin sa walls. So click natin yung wall. So paglabas natin, pag-click natin ng walls, ayan. So dito may mga pipilian naman tayo. So makikita natin dito. Magandang walls, maaring brick. Okay. So, wala naman tayong particular na plano. Mag-aaral lang tayo kung paano siya gamitin yan. Okay, so click natin yung walls, namili tayo ng kung ano yung pwede nating gamitin. So since magandang wall yung brick, yan gagamitin natin siya ngayon. Okay, so pagka-click mo kasi nung dito sa my properties, nakita mo sa ilalim ng may brick wall na to. Pagka-click mo kasi sa kanya, automatic na siyang mag-activate, and then gagawin mo, magdo-drawing ka lang. So yan, kunyari ito yung wall mo. Sabihin natin ayan na siya. Okay, so rectangular lang naman. Kunyari gusto mo nang paghiwalayin yung yung sa loob naman tayo ng bahay na. Kunyari ito yung sa labas ng bahay, yung wall mo, tapos sa loob ng bahay ay mamimili ka ng kunyari lagay natin 100 generic. So magge-generic tayo. Okay, kunyari gusto mong paghiwalayin yung entrance at saka lalagyan mo siya dyan. Tapos meron din dito. Ayan. Okay. So tapos ka, palagay mo okay na yung pagkakalagay mo ng wall. Ayan. Click mo lang yung escape and then magde-deactivate na yung selection mo. Since ngayon ang ginagawa natin is nasa ground floor tayo, okay? So yan yung ating sa ground floor. Kung makikita mo dito sa ground floor, kung makikita nyo, ayan siya. Medyo naka-bold yung yung letters, di ba? So yan siya. So yan yung ground floor natin. So kunyari may walls ka na, ayan. So kailangan natin ng doors. Click lang natin yung doors nandito, and then same procedure, pagka-click mo ng doors, mamimili ka naman dito ngayon kung ano yung gusto mong gamitin. So single flush. Usually ano bang size sa main door? Kunyari ito. Medyo malaki-laki, 915 by 2134. So yan. Or pwede rin, mas maigi kasi kung single flush. Or kung pwede rin naman ito, double even. So sa Japan, medyo well-known tong uneven na to kasi kunyari malaki yung ipapasok mo sa bahay, hindi magkakasya sa pintuan. So yun. So sige, ito gamitin natin 1270. So yan, lagay natin siya dito. Okay? So kunyari ito yung
tawag nito, paglalagyan mo ng doors. So, dito lang natin siya ilagay. Pagkapindot mo kasi sa kanya, pagkalagay mo kasi sa kanya, may mga button naman na pwede mo, kunyari, mali yung pagkakalagay mo, so gusto mong i-flip. So, click mo lang siya. Yan, mababaligtad naman siya. Okay. So, kung gusto mong dito pala mas maiging malapit dito sa ano, paano ba? Move natin siya. Mas maigi dito siguro. Mas malapit siya. So, 400, medyo malayo na. Lapit pa natin. So, click natin dito, 200. So, ayan. Ayan na siya. So, kita natin siya dyan. Nandyan na yung ating door. Okay. Ngayon, kung gusto mo naman ngayon makita sa sa 3D, yan, naka-activate naman yung 3D mo dito ngayon. Ayan, so pwede mo siyang tingnan, no? Since parang kunyari itong view na to hindi mo masyadong hindi mo siya masyadong ma-appreciate. So yan, pwede mong naka-wireframe kasi tayo ngayon, so pwede mong i-realistic. Yan, makikita mo kung paano yung itsura nung ano mo. Yan. So, makikita mo dyan yung pintuan mo. Okay? So, balik tayo sa ground floor. Kung na-appreciate mo yung pintuan na ngayon, mas nagagandahan ka sa pintuan na yan. Okay, so, pwede rin namang mamili pa tayo ng iba pa. Okay? So, lagay pa tayo ng door. Kunyari, ito yung entrance mo. Tapos meron kang isa pang pintuan doon sa kabila naman. Sa may kusina. Pwede ring single flush na kunyari ito. Ayan, so yan na siya. Ayan, okay. So, tapos, saan pa ba? Kunyari dito. Okay. Ayan. So, lagyan natin ng pintuan. So, may pintuan na tayo. Tapos, kita mo medyo malayo siya. So, katulad ng kanina, 200 lang din. Lagay natin. So, yan. Tapos, ito naman din. Ganun din. 200. Okay. So, puro paloob yung bukas. Puro paloob yung bukas. Pwede rin naman na kung gusto mong palabas kasi maaaring pag malakas yung hangin, tawag nito, hahampas-hampas yung mo pag malakas yung hangin. Okay, so lahat paloob tayo. Okay. Tapos, next, so may pintuan na tayo. Lagay natin ng window. Ayan. So, mamimili ulit tayo. So, kung kunyari, yung mga window na nandito ay, kunyari, hindi mo siya gusto or hindi mo siya type, pwede ka kasi mag-load ng families. So, punta ka lang dito sa insert and then load family. So, again, pag hindi mo type yung mga nandito, punta ka sa insert, load family. Lalabas yung load family mo. Mamimili ka lang. Okay, so nandito tayo ngayon sa ating libraries. Punta tayo sa Windows, Structural Windows. Doors, details. Libraries natin na daw.
So, kunyari, yan, makikita natin yung window nandito yun. Ang pagpipilian natin. So, skyline, hindi. Yan. So, kapag click mo ng isang beses, makikita mo siya dito sa right side. Yung kung ano. Kunyari, ito, medyo gusto mo itong type ng window na to. Yan, kung pwede mong itong gamitin. Okay, so yan, gamitin natin yan. So, open mo lang siya. Maglo-load na siya dun sa project mo. And then, pwede mo siyang gamitin. So, mamimili pa pala tayo ng size. So, kung 600 by 1,200. Ito gamitin natin. Okay? So, mga ilang window kaya ang pwede natin gamitin. Ayan, so paglalagay natin dito. Ayan, so lumabas na siya. Okay? So, yan. Lalagay natin dito window. Ayan. So, maglalagay ka dyan ng isa. Ayan, dito. Tapos, meron pa dito. Dito naman din isa. Tapos, dito rin. Lagyan natin siya dyan. Mga tatlo. So, wala naman tayong particular na plano. So, pwedeng, as much as you want, pwede kang maglagay ng windows. Kasi nag-practice lang naman tayo ngayong araw. So, ayan. So, ayan. Nakapaglagay na tayo ng windows. At tapos, naisip mo na, boring pala pag boring pag parehas lahat yung bintana mo. So, pwede naman na, kunyari, click mo ngayon to, tapos, maring, i-delete mo na lang siya, or paano ba. So, or dito, ganun din. Hindi pala magandang bintana to sa harapan. Ayan, so, pwede mong delete, tapos mamimili ka naman dito sa, so, balik tayo sa ating architecture, tapos window. Kung napag-decide ka na, sige, ito na lang ang gawin natin dito. So, maglalagay ka dyan ng type ang gusto mo, ganyan. Okay, so, yan, nakapaglagay na tayo. Tapos, kung gusto mo siyang tingnan sa 3D, para ma-appreciate mo yung yan, makikita mo siya ngayon dito kung ano yung yung presentation ng ng window. Yan, so nandiyan na siya. So, makikita mo na yan, okay naman pala siya. So, tapos yung isa naman nandito, yung isang type ng window mo nandiyan. So, okay naman pala siya, no? Or pag iniikot mo siya, okay naman siya. So, yan. So, okay na tayo dyan. Okay. So, continue tayo. So, meron na tayong bintana, meron na tayong pintuan. Ngayon ay akyat tayo ng second floor. Okay? So, second floor tayo. O, kung pwede rin naman O sige, sabihin na natin bungalow lang muna yung gagawin natin. Okay? So, ayan siya. Kung gusto mo siyang tingnan sa south elevation naman, ayan. So, makikita mo naman dito. So, ito yung nakikita nyo ditong level na to. Sineset natin to kapag gusto natin kung ano yung height lang nung level na ng
ating building o ng walls natin. Okay, so lalagay natin ng levels yan dyan. So kunyari, decide ka na ang level na to is ano pala. So pwede mo naman siyang i-rename. So double click mo lang, tapos level 1. Or sabihin natin magro-roof ka na dyan. So yan, pwede mong gawin ng roof na yan dyan. Okay, so yan. So mula ground floor hanggang roof na siya. Okay. Okay, so yan. Okay, so may walls na tayo, mayroon na tayong partition ng ng entrance at saka ng living. Tapos maglalagay na tayo ng kusina dito. Next time, so subaybayan niyo lang po yung ating yung susunod na video. Maglalagay tayo ng next pala, maglalagay tayo ng flooring at saka ng kusina. Okay. So sa ngayon, yan lang muna ang ating gagawin. Kung gustong lagyan ng kunyari, kung gusto mong lagyan na siya ng annotation o ng sukat-sukat, so lagay ka lang dito sa annotate. Click mo lang yung annotate and then or pwede rin mag-measure ka na lang. So lagay mo dito measurement. So yan. Align, linear. So linear pala. So gamitin natin yung linear, okay? So yan, ang haba niyan ay nasa 13460. Okay? So, tapos dito ganun din. Yan. So medyo malaki-laking bahay yun. 22,000. Parang laki naman ng bahay. Pwede natin sabihin building na pala siya. Okay, so tapos maglalagay ka rin dito ng sukat mo dyan. Ang kagandahan kasi sa Revit, once na kunyari kinilik mo yung ginagawa natin yan na magsusukat ka, pindot ka lang click ka lang ng click. So yan, hindi katulad sa AutoCAD na pagka-pindot mo ng pagka-click mo ng dimension tool, isa-isang beses ka or dito sa Revit naman hindi siya maalwan siyang gamitin. Okay, so kunyari dito magsusukat ka mula rito hanggang dito sa may walls na yun, so makikita mo yung automatic na siyang lalabas mo. So magki-click ka na lang. Tapos mula rito sa walls na to hanggang dito sa isang bintana na to ay yan. So mas mula rito hanggang dito. Okay. Tapos kung yung bintana lang yung susukatin mo, yan. So makikita mo naman siya. Ayan. So tapos yung size ng pintuan mo, yung size ng opening mo yan. So yan, makikita mo naman siya. So maalwan lang gamitin ang Revit. Okay, so may dimension na tayo, mayroon na tayong may pintuan, may bintana na. So next na pag-aaralan natin ay maglalagay tayo ng flooring at saka ng kusina. So yan lang muna sa ngayon. Thank you for watching. At subaybayan ang susunod na video, maglalagay tayo ng floor at saka ng kusina. Thank you.